Teresa, huwag mo nang ituloy ang pag-arte. Alam nating lahat na hindi sa akin ang batang yan. At ang pera ng kumpanya, nasaan ang bilyong nakuha mo? Ang mga salitang iyon ni Leandro ay parang sampal na bumasag sa dangal ko sa harap ng lahat ng mga stockholder dito sa Makati. Habang hawak ko ang aking tiyan, naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang lamig ng aircon sa grand ballroom ng hotel na ito ay tila naging yelo na pumasok sa aking mga buto. Tumigil ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa paligid. Sa mga mukha ng mga taong dati ay yumuyo ko sa akin bilang senior auditor ng L&V Group. Pero ngayon ay puno na ng pandidire at pambabatikos. Ang mga flash ng camera mula sa mga business reporters ay tila mga kidlat na tumatama sa aking mukha. Leandro, anong sinasabi mo? Pilit kong pinatatatag ang aking boses. Kahit ang totoo ay nanginginig na ang aking mga kamay. This is the annual shareholders meeting. Huwag mong haluan ng kung ano-anong kasinungalingan ang trabaho natin. Ngunit isang mapang-aping ngiti lang ang isinagot niya. Lumingon siya sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Sa isang click ng remote, ang audited financial statements na pinaghirapan ko sa loob ng 6 na buwan ay biglang napalitan. Lumitaw doon ang mga bank transfers, mga dokumentong nagsasabing naglipat ako ng bilyong piso sa isang offshore account sa pangalan ko. At mas malala, lumitaw ang isang larawan ng ultrasound na may ibang pangalan ng lalaki sa tabi ko. Niloko mo ako, Teresa. Patuloy ni Leandro. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng peking pait. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang posisyon mo, at ang apelyido ko. Pero sa likod ko, nagnanakaw ka sa kumpanya para sa lalaki mo. At ngayon, gagamitin mo ang batang yan para gapusin ako? Kasinungalingan yan! Sigaw ko. Daramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puson. Ang aking 6 na buwang tiyan ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ikaw ang nag-utos sa akin na i-set up ang security protocols na yan. Leandro, alam mong sayo ang batang ito, isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang dahan-dahang tumayo mula sa front row. Si Viviana. Ang aming Ziamdok Fapche, ang babaeng akala ko ay matalik kong kaibigan sa loob ng 10 taon. I'm sorry, Teresa, malumanay na sabi ni Viviana. Pero bakas ang tagumpay sa kanyang mga mata habang umaakyat siya sa entablado. As the legal counsel of this firm, I have no choice but to present the truth. We have the digital logs, we have the witness. Your own security codes were used to override the system. Huminto siya sa tabi ni Leandro at bumaling sa mga shareholders. Effective immediately, by the order of the Board of Directors, Teresa Valderrama is terminated for gross misconduct and embezzlement. And as for her position, tumingin siya kay Leandro ng may kakaibang lambing. I will be taking over as the new head of audit and legal oversight to ensure that this company survives this scandal. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang sistemang binuo ko para protektahan ang kumpanya laban sa mga magnanakaw ay ginamit nila para gawin akong kriminal. Ang sistemang akala ko ay magiging legacy ko para sa anak namin ni Leandro ay naging lubid na bibitay sa akin. Viviana, Leandro, bulong ko. Ang paningin ko ay unti-unti nang nagdidilim. Naramdaman ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking noo. Paano niyo nagawa ito? Lumapit sa akin si Leandro. Kunwari ay aalalayan ako para hindi ako matumba. Pero ang totoo ay hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga. Sapat na para ako lang ang makarinig. Hindi ko kailangan ng anak mula sa isang auditor na masyadong maraming alam, Teresa. Bulong niya. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. You're too smart for your own good. Ngayon, mamatay ka sa kulungan kasama ang batang yan. I will make sure you lose everything. Your career, your freedom, and your child.
Itinulak niya ako ng bagya. Sapat na para mawalan ako ng balanse. Security! Ilabas ang babaeng yan! Tawagan ng pulis! Dinaluhong ako ng mga security guard. Habang kinakaladkad ako palabas ng ballroom sa gitna ng hiyuan at pangungutya ng mga tao, naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa aking hita. Diyos ko! Ang anak ko! Pagsusumamo ko, pero walang nakikinig. Ang huling nakita ko bago ako tuluyang ilabas sa pintuan ay si Leandro at Viviana na magkatabi sa entablado, nakaharap sa mga kamera, habang ipinapakita ang bagong simula ng L at V Group. Ang aking dangal ay dumanak sa sahig ng Grand Ballroom kasabay ng aking pag-asa. Sa labas ng hotel, sinalubong ako ng maingay na kalsada ng Makati at ang nakasisilaw na liwanag ng tanghali. Pero sa loob ko, nagsimula na ang pinakamadilim na gabi ng aking buhay. Hindi pa ako nakakalayo nang maramdaman ko ang kamay ng isang pulis sa aking balikat. Mrs. Valderrama, you are under arrest for qualified theft and embezzlement. Tumingin ako sa langit. Nagdarasal na sana ay panaginip lang ito. Pero ang sakit sa aking tiyan at ang posa sa aking mga kamay ay totoo. Alam kong nagsisimula pa lang ang bangungot. Leandro, Viviana, akala nyo ay tapos na ako. Pero nakalimutan nyo ang isang bagay. Ako ang nag-audit ng kumpanya niyan. At alam ko kung nasaan ang lahat ng mga kalansay na itinago nyo. Ang bawat ingay ng bakal sa loob ng presinto ay tila isang tinik na tumutusok sa aking pandinig. Ang amoy ng lumang papel, pawis, at malamig na semento ay malayo sa amoy ng mamahaling pabango at kape sa Makati na nakasanayan ko. Nakaupo ako sa isang matigas na silya. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa aking malaking tiyan. Kailangan ko ng doktor. Bulong ko sa pulis na nasa harap ko. Masakit ang tiyan ko. Baka mapano ang anak ko. Tumingin lang sa akin ang pulis nang may halong pagdududa. Mrs. Valderrama, base sa report na nakuha namin, balak niyo raw tumakas palabas ng bansa gamit ang perang ninakaw niyo. Ang stress na nararamdaman niyo ay normal lang para sa isang taong nahuli sa akto. Hindi ako magnanakaw, sigaw ko, kasabay ng isang matinding kirot na gumuhit sa aking puson. Leandro set me up! Ang asawa ko ang may gawa nito! Iyan ang sinasabi ng lahat, sagot ng pulis bago tumayo at lumabas ng interrogation room. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang bawat tibok ng puso ko ay punong-puno ng galit at takot. Paano nila nakuha ang aking private security codes? Ako mismo ang nag-design ng encryption ng L at V Group. Walang sinuman ang may access sa master key ko kundi ako. At ang physical backup key na nakatago sa loob ng vault sa bahay ko. Biglang bumukas ang pinto. Inakala ko na ang doktor na ang dumating. Pero ang tumambad sa akin ay ang muka ng kaisa-isa kong kapatid, si Paulo. Pumasok siya ng nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakasiksik sa bulsa ng kanyang jacket. Baka sa kanyang muka ang puyat at pagkabalisa. Paulo! Tawag ko, agad na nakaramdam ng kaunting pag-asa. Paulo, salamat at nandito ka. Kailangan mong tawagan ng abogado ko. Kailangan nating pumunta sa bahay. Kunin mo ang backup key sa vault. Ate, wala na ang key. Puto niya sa akin. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Tumigil ang mundo ko. Ang lamig na naramdaman ko kanina ay tila naging yelo na bumalot sa buo kong pagkatao. Anong ibig mong sabihin na wala na? Ibinigay ko kay Leandro, bulong niya. Halos hindi ko na narinig ang kanyang boses, kung hindi lang dahil sa katahimikan ng silid, para akong sinaksak sa puso ng paulit-ulit. Si Paulo, ang kapatid na itinaguyod ko mula nang mamatay ang aming mga magulang. Ang kapatid na pinag-aral ko, binilhan ng sariling kondo, at binayaran ang lahat ng utang sa tuwing nalulunod siya sa problema. Bakit, Paulo? Nanghihina kong tanong. Ang bawat salita ay parang lason sa aking dila. Dugo tayo, kapatid kita. Bakit mo ako ibinenta sa lalaking iyon? Biglang nag-angat ng tingin si Paulo.
Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero may halong galit. Dahil pagod na akong maging anino mo, ate. Pagod na akong palaging tinitingnan bilang palamunin ng matalinong si Teresa. Si Leandro, kinausap niya ako. Sabi niya, kung ibibigay ko sa kanya ang access, babayaran niya ang lahat ng utang ko sa sugal sa Macau. Sabi niya, hindi ka naman makukulong. Tatakutin ka lang niya para pumirma sa annulment at umalis ng bansa. At naniwala ka sa kanya, sigaw ko, kasabay ng pag-agos ng luha na hindi ko na napigilan. Paulo, sinira niya ang buhay ko. Binawian ako ng karera, ng dangal at balak niyang kunin ang anak ko. Naniwala ka sa lalaking pinalitan ako ng kabit niya? Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hitbi ni Paulo. Sabi niya, gusto ka lang niyang turuan ng leksyon dahil masyado ka raw kontrolado sa pera ng kumpanya. Ate, kailangan ko ang pera. Papatayin ako ng mga pinagkakautangan ko, kaya ang buhay ko ang ipinalit mo? Tumayo ako, kahit hirap na hirap dahil sa bigat ng aking tiyan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Paulo, tingnan mo ako. Tingnan mo ang kalagayan ko. Isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo. At heto ang igaganti mo? Patawad, ate. Patawad. Patuloy siya sa pag-iyak. Pero alam kong wala nang saysay ang kanyang mga luha. Ibinenta na niya ako. Ang tanging taong akala ko ay magiging kalasa ko sa oras ng kagipitan ay ang siya palang bumaon sa akin sa hukay. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang 2 pulis. Mrs. Valderrama, kailangan na nating pumunta sa residence niyo sa Forbes Park. May search warrant kami para kumpiskahin ang lahat ng digital devices at documents na maaring gamiting ebidensya. Nilingon ko si Paolo sa huling pagkakataon. Huwag na huwag mong sasabihin kapatid kita, Paolo. Mula sa araw na ito, patay na ang ate mo para sa iyo. Sumama ako sa mga pulis nang may mabigat na hakbang. Pagdating namin sa mansyon sa Forbes Park, ang bahay na itinuring kong simbolo ng tagumpay namin ni Leandro, sinalubong kami ng mga truck ng movers. Ang mga mamahaling gamit, ang mga painting na ako ang pumili, at maging ang mga gamit ng baby na kadarating lang ay isa-isang inilalabas. Nakatayo sa pintuan si Leandro, kasama si Viviana. Nakasandal si Viviana sa balikat ni Leandro habang may hawak na baso ng wine. Anong ginagawa niyo? Sigaw ko habang pilit na kumakawala sa mga pulis. That's my house! Binili ko ang kalahati ng lupang ito gamit ang sarili kong ipon. Not anymore, Teresa. Nakangising, sabi ni Leandro. Lahat ng assets na nakapangalan sa iyo ay frozen na dahil sa kaso ng embezzlement. At dahil ginamit mo ang kumpanya para magnakaw, ang bahay na ito ay kinuha na ng L&V Group bilang pambayad pinsala. You have exactly 10 minutes para kunin ang mga personal mong gamit. Though I doubt may matitira sa'yo kapag natapos ang audit. Leandro, ang mga gamit ng baby, pagsusumamo ko, tumingin ako sa mga asul na kumot at kuna na inihanda ko para sa aming anak. Ang batang yan, tinaasan ako ng kilay ni Leandro. Sabi ko sa'yo, hindi ko anak yan. Bakit ko papayag ang manatili ang gamit ng isang bastardo sa pamamahay ko? Viviana, honey, pakitapon na ang mga basurang yan sa labas. Nanood ako sa labis na panlulumo, habang ang mga pangarap ko para sa aking anak ay itinambak sa gilid ng kalsada na parang basura. Sa gitna ng Makati, sa gitna ng yaman at kapangyarihan, naiwan akong walang-wala. Walang pera, walang bahay, at ang sarili kong kadugo ang naghatid sa akin sa impyerno. Naramdaman ko muli ang matinding kirot sa aking tiyan. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito dahil sa stress. Pakiramdam ko ay sumusukon ang katawan ko. Officer, please. Ang ospital. Bago pa ako tuluyang nawalan ng malay sa harap ng sarili kong bahay, narinig ko ang malamig na tawa ni Viviana. Huwag kang mag-alala, Teresa. I'll make sure to take good care of Leandro and the company you built. You can rot in jail now.
Ang huling nakita ko ay ang pagpiring ng kadiliman sa aking paningin, kasabay ng malamig na bakal ng posas na muling humigpit sa aking mga pulso. Nagising ako sa gitna ng ingay của các monitor và iyak của những đứa trẻ từ phòng bên cạnh. Hindi ito ang private suite của St. Luke's na nakasanayan ko. Ang amoy của chlorina và semento ay nanunuot sa aking ilong. Pagmulat ko aking mga mata, ang nakita ko ay ang kupas na puting kisame, và một chiếc quạt trần na tila pagod na sa pag-ikot. Gising ka na pala, Mrs. Valderrama? Sabi ko ita habang tinitingnan ang aking IV drip. Nasa charity ward ka kumud government hospital. Nahimatay ka raw sa harap ko residence nyo? Ang anak ko, kumusta ang anak ko? Pilit kong pagbangon, kahit na ang bawat galaw ay parang hinihiwa ang aking puson. Ligtas ang baby, pero kailangan mo mag-ingat. Malungkot na boses ko ita. Masyadong mataas ang blood pressure mo. Threatened abortion ang diagnosis ng doktor dun sa kalsada, pero dahil wala kang pambayad sa tests và medications, ang tanging nagawa lang namin ay i-stabilize ka. Wala akong pambayad? May HMO card. Ang platinum card ko Elva V Group. Mabilis kong kinuha ang aking bag sa tabi ko yung wala na ito roon. Tumawag na po kami sa provider nyo. Singit ko một nhân viên hành chính của bệnh viện nakakapasok lang. Your husband, Mr. Leandro Valderrama, canceled your dependent coverage at all corporate insurance benefits 2 hours ago. Maging ang kakanyan credit cards nyo ay declined na rin. Napaupo ako ng maayos. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa aking tiyan. Leandro, hindi lang niya ako gustong ipakulong. Gusto niya akong mamatay sa gutom kasama ang anak niya. Pinagplanuhan niya ang lahat. Inalis niya ang bawat saplot na pwedeng magprotekta sa akin laban sa unos. Kailangan niyo na rin pong lumabas bago mag-alas 5. Patuloy ko niyan Vien. Kailangan ang bed para sa kakpasyenteng may pambayad o sa mga mas malala ang kondisyon. We already processed your temporary medical release papers requested kukak pulis na nagdala sa inyo rito. Sabi nila, kailangan mo ra mag-report sa kukwan ng kainsat bawat linggo habang pending ang kaso. Pinalabas ako ng Benvien na tila isang basahan. Wala ang aking bag. Wala ang aking cellphone. Ang tanging naiwan sa akin ay ang suot kong maruming office dress. Vamotvaitotien na nakasiksik sa loob ko aking sapatos na itinago ko noong naramdaman kong may masamang mangyayari. Paglabas ko ng gate ng Benvien, sinalubong ako ng ulan ko Makati. Ang ulan sa Makati ay hindi tulad ng ulan sa probinsya. Ito ay madumi, malamig, walang pakialam. Ang mga skyscrapers na dati ay tinitingnan ko nang may pagmamalaki ay tila kagdambuhalang nakatingin sa akin nang may pangungutya. Naglakad ako sa gilid ko Ayala Avenue. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang sapatos kong may takong ay bumasag sa aking mga paa, kaya hinubad ko ito pa naglakad ng nakayapak sa basang semento. Ang kataong nakasuot ko mamahaling suit va dress ay umiiwas sa akin. Siguro ay iniisip nila na isa akong baliw na palaboy. Walang nakakaalam na ang babaeng ito na basa ko ulan, vatila naghihingalo ay ang dating Golden Auditor ng Makati. Tumigil ako sa harap ko Mutbin Sebas. Nang inginig ang aking buong katawan. Sinubukan kong tawagan ang kakbantan kuming gamit ang Mutbin Điện thoại công cộng. Pero ang bawat tawag ko ay nauuwi sa, "The subscriber you are calling is busy." Alam nila. Alam ko tay ching ng Makati ang nangyari. Ang balita sa embezzlement va scandal ng Elva V Group ay kumalat na parang wildfire. Walang sinuman ang gustong madamay sa mo't kriminal. Sa gitna ng ulan, naramdaman ko muli ang sipa ng aking anak. Huwag kang mag-alala anak, bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Hindi tayo susuko. Ipinanganak ang nanay mo sa hirap. Va hindi tayo rito mamamatay. Pumunta ako sa Motnyo Tapua para bumili ng motchaynuk va muat ng Điện thoại. Sa pagkakataong ito, tumawag ako sa motso na hinding-hindi ko makakalimutan. Hello? Mutboses ko babae sa kabilang linya. Viviana,
Madiin kong sabi. Narinig ko ang mahinang tawa. Teresa? Wow! I didn't expect you to have the energy to call. Kumusta ang lamat ko semento ang BNVN? I heard Leandro canceled all your accounts. How does it feel to be a charity case? Bakit, Viviana? Bakit kailangan mong madami ang anak ko? Alam mong sa kumpanya ang galit nyo? Nyo ang bauhim ng baby. Baby? Puton niya sa akin. Leandro doesn't care about that baby, Teresa. At lalo na ako. Bakit ko papayagang magkaroon ng tagapagmana ang mababaeng tulad mo sa kumpanyang kukunin ko? Anyway, I'm calling from a very familiar place. Narinig ko ang mutunog na mutsikli na nagklink. Nandito ako sa master bedroom nyo. Well, our bedroom now. Ang bango ko kaklo-drap nyo, Teresa. Leandro is here beside me, but he's very happy na wala ka narito para pakialaman ang kakzongtian namin. Sabi niya, mas masarap daw matulog kapag alam niyang ang bitch na tulad mo ay nasa kalsada. You will pay for this, Viviana. Lahat ko kak Joaquim Tuan. Lahat ko kak Zovet nyo, hahanapin ko yan. Hahanapin? Gamit ang ano? You have no access, no money, but no allies. Even your own brother hates you. Kuya ko, Viviana, bako ibaba ang dintway. Naiwan akong nakatitig sa kawalan habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Ang bawat salita ko, Viviana, ay parang lason na lalong nagpatibay ko aking loob. Akala nila ay tapos na ako dahil wala akong pera vatirahan. Akala nila ay sapat na ang sinyo ko kopdong para durugin ako. Hindi nila alam, ang auditor ay hindi lang marunong magbilang ng pera. Marunong kaming maghintay, marunong kaming maghanap ng butas sa pader na tila perpekto. Tumingin ako sa malayo, sa dulo ko kalsada, kung saan nakatayo ang maliit na boarding house sa tago ng eskinita. Ang tanging lugar na pagmamay-ari ko na hindi alang ni Leandro. Isang nyo kanho na binili ko noong nagsisimula pa lang ako, na nakapangalan sa dummy owner na binuo ko para sa kadinalang lihim na audit. Leandro, Viviana, akala nyo ay kinuha nyo ang lahat. Bulong ko habang naglalakad sa gitna ko ulan. Ang aking mga mata ay nagniningning sa galit at determinasyon. Pero nakalimutan nyo ang bagay. Ang auditor na binuo ko Makati ay hindi basta-basta natitibag ng ulan. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay tila naging semento ko aking bagong panindigan. Hindi na ako ang biktima. Ngayon, ako na ang dambuhalang ulan na tatapos sa kanilang tag-araw. Ang Guadalupe ay malayo sa kinang ng mga tower sa Ayala Avenue. Dito, ang ingay ng mga tricycle at amoy ng usok ng jeep ay tila isang musikang walang katapusan. Sa dulo ng isang makitid na eskinita, nakatayo ang isang lumang gusali na may kupas na pintura. Ito ang The Sanctuary, ang maliit na boarding house na binili ko 10 taon na ang nakakaraan. Noong ako ay isang junior auditor pa lamang na nangangarap na masakop ang Makati. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang susi sa ilalim ng isang maluwag na tile sa tapat ng room 302. Sa loob ng 10 taon, tanging ang dummy owner na si Elena Santos ang nakatala rito. Hindi alam ni Leandro ang lugar na ito. Para sa kanya, ang mundong labas sa Forbes Park at Dasmariñas Village ay hindi karapat-dapat tapakan. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Maliit lang ang silid, isang kama, isang mesa, at isang maliit na lababo. Malayo ito sa master suite namin na may walk-in closet at smart lighting. Pero sa gabing ito, ang bawat sulok ng kwartong ito ay tila isang kalasag laban sa mundong gustong lumamon sa akin. Nang dahan-dahan akong naupo sa gilid ng kama, doon lamang bumagsak ang lahat ng bigat. Ang sakit sa aking puson ay muling gumuhit. Mas matindi. Mas nakakatakot. Huwag na yon, anak. Please, huwag na yon. Bulong ko habang nakahawak sa aking tiyan. Wala akong gamot. Wala akong bitamina. Wala akong kahit anong kagamitan para sa isang naghihingalong pagbubuntis. Humiga ako ng patagilid sa matigas na kutson,
Ibinabalot ang aking basang katawan sa isang lumang kumot. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang mahinang sipa mula sa loob. Hindi yun isang ordinaryong sipa. Para itong isang mahinang katok, isang paalala na hindi ako nag-iisa. Nanay is here, hikpi ko. Ang mga luha ko ay tuluyan ng umagos. Binabasa ang lumang punda ng unan. Patawad anak, patawad dahil hindi ka makakapanganak sa isang marangyang ospital. Patawad dahil ang tatay mo ay isang demonyo. Naalala ko ang bawat pangako ni Leandro noong nalaman naming buntis ako. Ang mga plano niya para sa nursery, ang mga pangarap niyang pag-aralin ang bata sa ibang bansa. Ngayon, malinaw na sa akin na ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang dambuhalang palabas. Ginamit niya ang saya ko, ang pagiging bulag ko sa pag-ibig, para unt-unting makuha ang buong kontrol sa kumpanya habang ako ay abala sa paghahanda sa pagiging ina. Ang audit na binuo ko, ang security protocols na ginawa ko, ang lahat ng iyon ay naging sandata niya para pasabugin ang buhay ko. Pero habang nakatitig ako sa malabo at madilim na kisame, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Nung binuo ko ang system ng Elite V Group, alam kong may posibilidad na magkaroon ng internal breach. Bilang isang paranoid na auditor, nag-iwan ako ng isang ghost terminal, isang hidden access point na hindi dadaan sa main server ng kumpanya. At ang physical access key na iyon, hindi yon ang backup key na kinuha ni Paulo. Dahan-dahan akong tumayo. Tinitiis ang hapdi sa aking katawan. Lumapit ako sa ilalim ng lababo at tinanggal ang isang maliit na bahagi ng semento na tila lamat lamang. Sa loob niyon, nakatago ang isang maliit na plastic container. Pagbukas ko, nandoon ang isang lumang laptop at isang itim na USB drive. Ito ang huling baraha ko. Ang USB na ito, ang naglalaman ng lahat ng orihinal na audit logs bago pa i-manipulate ni Leandro at Viviana ang system. At higit sa lahat, ito ang tanging device na may kakayahang mag-trace ng digital tags o mga electronic footprints na itinanim ko sa bawat transaksyon ng L at V Group. Simula noong naramdaman kong may hindi tama sa daloy ng pera. Pinuksan ko ang laptop. Ang liwanag ng screen ay tila naging tanging pag-asa sa gitna ng madilim na silid. Ang aking mga daliri, bagamat nanginginig, ay nagsimulang sumayaw sa keyboard. Digital tagging activated, bulong ko. Lumalabas sa screen ang mga serye ng codes. Berde, pula, dilaw. Ang bawat kulay ay nagsasabi ng isang kwento ng pagnanakaw. Nakita ko ang isang serye ng transfers patungo sa isang dummy company na pinangalan ng V-Nexus. Isang pangalan na tanging si Viviana lamang ang makakaisip. At ang pirma sa dulo ng bawat transaksyon? Hindi ang digital signature ko. Ito ay isang forged signature na ginawa gamit ang isang security key na ninakaw mula sa IP address ng mismong kwarto ni Leandro sa Forbes Park. Naramdaman ko muli ang sipa ng aking anak. Mas malakas ngayon, mas determinado. Naririnig mo ba, anak? May ebidensya tayo. Ang aking boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit. Inakala ng tatay mo na sapat na ang sipa sa kalsada at ang kahihiyan sa Makati para patayin ang nanay mo. Pero nakalimutan niyang ang isang auditor. Hanggang may 1 sentavo pang hindi nagtutugma, ay hindi hihinto sa paghahanap. Tumayo ako at lumapit sa maliit na bintana. Mula rito, tanaw ko ang malalayong ilaw ng Makati. Ang mga naglalakihang gusali na tila mga hari sa gabi. Leandro, Viviana, nagse-celebrate kayo ngayon sa loob ng bahay ko. Kinakain niyo ang pagkaing ako ang bumili. Natutulog kayo sa kama na ako ang pumili. Pero sa bawat segundong lumilipas, ang mga audit tags ko ay dahan-dahang kumakabit sa inyong mga leeg. Inalis ko ang aking office dress at isinuot ang isang malaking t-shirt na itinago ko rito. Tumingin ako sa salamin. Ang buhok ko ay gulo-gulo,
Ang mukha ko ay maputla at ang mga mata ko ay namumula. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ko ang sarili ko. Hindi ang Mrs. Leandro Valderrama na sunod-sunuran, kundi si Teresa, ang auditor na walang kinakatakutan. Salamat sa sipa, anak, bulong ko habang muling hinahaplos ang aking tiyan. Ngayon, simulan na nating bilangin ang mga kasalanan nila. Isang notification ang biglang tumunog sa laptop. Isang bagong transaksyon ang pumasok sa VNexus account. Isang transfer ng 50 milyong piso mula sa Employee Pension Fund ng L at V Group. At sa tabi niyon, isang pangalan ang lumitaw bilang beneficiary sa Macau. Paulo, ang aking kapatid. Ang kabayaran niya sa pagtraidor sa akin. Naisara ko ang aking kamao. Ang sakit ay wala na sa aking puson. Nandoon na ito sa aking paninindigan. Hindi lang ito tungkol sa pera o karera. Tungkol ito sa buhay ng anak ko at sa dangal na tinapaktapakan niyo. Bibilangin ko ang bawat isa sa inyo, madiin kong sabi. Isa-isa kayong mahuhulog. Ang lamig ng gabi sa Guadalupe ay humahagupit sa bintana. Ngunit ang init ng aking laptop ay ang tanghing nagbibigay ng buhay sa maliit na silid na ito. Kumakalam ang aking sikmura. Ang huling kinain ko ay ang tuyong biskwit na ibinigay ng nurse sa charity ward. Kinuha ko ang baso ng tubig mula sa gripo. Lasang kalawang, pero kailangan ko itong inumin para sa anak ko. Kailangan nating lumaban, anak. Bulong ko habang muling humahaplos sa aking tiyan. Kahit tubig lang ang hapunan natin ngayon, sisiguraduhin kong sa susunod, katarungan na ang pagsasaluhan natin. Bumalik ang aking paningin sa screen. Ang aking mga mata, na dati ay sanay sa pag-scan ng libu-libong spreadsheets sa loob ng malamig na boardroom sa Makati, ay nagdiningning ngayon sa gitna ng dilim. Ang digital tags na itinanim ko sa system ng L at V Group ay nagsisimulang gumuhit ng isang mapa ng kasakiman. Pumasok ako sa database ng VNexus, ang shell company na ginamit ni Leandro at Viviana para ilabas ang pera. Sa ibabaw, mukha itong legal na consulting firm. Pero sa ilalim ng aking audit lens, nakita ko ang katotohanan. Ang bawat transaction ay dumadaan sa isang komplikadong algorithm na binuo para burahin ang trail. Pero may isang bagay silang nakalimutan. Ang system na binuo ko ay may shadow memory. Kahit burahin nila ang record sa main server, ang bawat pag-login gamit ang aking security key ay nag-iiwan ng metadata, ang IP address, ang oras, at ang device ID. Huli kayo, madiin kong sabi. Lumabas sa screen ang IP address ng bawat override na ginawa sa system ko. Hindi ito galing sa opisina ko sa Makati. Lahat ng ito ay nag-originate mula sa master bedroom ng mansyon namin sa Forbes Park. Sa mismong oras na natutulog ako sa tabi ni Leandro, ginagamit niya ang master key na ninakaw ni Paulo para pasukin ang system ko at maglipat ng pera. Ginamit niya ang tiwala ko. Ginamit niya ang pagtulog ko para gahasain ang aking karera. Ngunit habang mas malalim kong sinusuri ang mga folders, isang dokumento ang kumuha ng aking atensyon. Isang encrypted file na may titulong V-Exit Strategy. Dahan-dahan ko itong binuksan gamit ang aking admin override. Ang bumulaga sa akin ay isang serya ng mga legal na dokumento, power of attorney, at isang signed confession. Lahat ay nakapangalan kay Viviana. Namilog ang aking mga mata. Leandro is not just framing me. He is also setting up Viviana. Lahat ng illegal na transfers, lahat ng pagnanakaw sa pension fund, at maging ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya sa Macau, lahat ng iyon ay may pirma ni Viviana sa digital certificates. Sa ilalim ng plano ni Leandro, kung sakaling magkaroon ng investigasyon ng SEC o ang NBI, si Viviana ang lalabas na mastermind, at ako ang fall guy na auditor na hindi nakapansin. Si Leandro?
mananatili siyang malinis. Mananatili siyang biktima ng dalawang babaeng nagsabwatan sa likod niya. Ganyan ka ba talaga kawalang hiya, Leandro? Ang boses ko ay halos maging isang ungol ng galit. Pati ang kabit mo. Inihahanda mo ng itapon sa riles ng tren kapag nakaproblema. Ito ang kahinaan nila. Ang kasakiman ni Leandro ay walang pinipili. Maging ang babaeng ipinalik niya sa akin ay isa ring kasangkapan na itatapon lang niya pagkatapos gamitin. Biglang may pumasok na bagong alert sa system. Isang email notification mula sa private server ni Leandro. Isang flight confirmation para sa 2 tao patungong Zurich, Switzerland sa susunod na buwan. Isang one-way ticket. At ang mga pangalan? Leandro Valderrama at hindi kay Viviana, kundi isang pangalang hindi ko kilala. Isang babaeng nagangalang Sofia. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig. Leandro is planning to disappear. Balak niyang iwan si Viviana para mabulok sa kulungan kasama ko, habang tatakas siya dala ang bilyong pisong ninakaw niya mula sa kumpanya. Naisara ko ang aking laptop nang may matinding panginginig. Ang gabi ay tila lalong naging mapanganib. Sa labas ng aking boarding house, nakarinig ako ng tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa tapat ng gusali. Isang itim na SUV na may tintadong salamin. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Ang puso ko ay tila gustong lumabas sa aking dibdib. Wala akong security guards ngayon. Wala akong alarm system. Ako lang at ang anak ko sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito. 2 lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. May hawak silang mga flashlight at tila may hinahanap. Nakita ko ang isa sa kanila na may hawak na litrato. Isang litrato ko noong huling stockholders meeting. Nahanap na nila ako. Bulong ko. Hindi sapat ang silya at ang kahihiyan para kay Leandro. Gusto niya akong mawala ng tuluyan. Gusto niyang siguraduhin na ang huling audit ay hindi kailanman mabubulgar. Hinawakan ko ang aking USB drive at ang aking laptop. Nanginginig ang aking mga tuhod. Ngunit ang tinig sa loob ng aking tiyan ay tila sumisigaw. Tumayo ka, Teresa. Hindi ka pwedeng mamatay dito. Leandro, inakala mong nahanap mo na ang dulo ng trail. Bulong ko habang dahan-dahang lumalapit sa fire escape ng boarding house. Pero hindi mo alam, ang trail na ito, dito ka rin papatayin. Isang malakas na katok ang yumanig sa pinto ng room 302. Teresa, buksan mong pinto! Isang pamilyar na boses. Hindi sa pulis, hindi sa tauhan ni Leandro, kundi ang boses ni Paulo. Ang kapatid kong nag-trade sa akin. Teresa, buksan mong pinto! Maawa ka, kailangan mo umalis dyan! Ang boses ni Paolo ay puno ng panginginig. Parang isang bata na takot sa dilim. Pero sa pandinig ko, ang boses na iyon ay kasing lansa ng traidor. Hinigpitan ko ang hawak sa aking laptop. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Walang hiya ka, Paolo. Bulong ko sa likod ng pinto. Ibinenta mo na ako kay Leandro. Ngayon ba ay dinala mo pa ang mga pumatay sa akin dito sa tapat ng silid ko? Hindi, ate. Maniwala ka. Niloko ako ni Leandro. Sigaw niya. Sinundan ng malakas na kalabog sa pinto. Sabi niya babayaran niya ang utang ko, pero noong nakuha na niya ang key, ipinatapon niya ako sa kalsada. Ate, nakita ko sila sa baba. May mga baril sila. Pinapasundan kanila sa akin dahil alam nilang dito ka lang pwedeng magtago. Sumilip ako muli sa bintana. Ang 2 lalaki mula sa itim na SUV ay paakyat na ng hagdan. Naririnig ko ang mabibigat nilang yabag sa lumang kahoy na sahig ng boarding house. Wala na akong oras. Teresa, buksan mo to! Muling kalabog ni Paulo. Umalis ka na, Paulo! Hinding-hindi kita mapapatawad! Binitbit ko ang aking laptop at isinilid ang USB drive sa loob ng aking bra. Ang tanging lugar na hindi nila basta-basta makukuha.
Dahan-dahan kong binuksan ang bintana patungo sa fire escape. Ang ulan ay malakas pa rin, at ang bakan ng hagdan ay madulas at malamig. Diyos ko, protektahan niyo ang anak ko. Panalangin ko habang dahan-dahang inilalabas ang aking paa. Ang bigat ng aking tiyan ay nagpapahirap sa bawat galaw ko, pero ang takot ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing meron ako. Eksaktong paglabas ko sa bintana, narinig ko ang pagbagsak ng pinto ng room 302. Nasaan siya? Sigaw ng isang baritunong boses. Wala siya rito. Baka nagkamali lang ako ng room. Boses ni Paulo, na sinundan ng isang malakas na tunog ng sampal at ang pagdaing niya sa sakit. Huwag mo kaming lokohin, bata. Ang laptop niya ay mainit pa. Hindi na ako lumingon. Dahan-dahan akong bumaba sa fire escape. Tinitiis ang hapdi ng ulan sa aking mukha. Pagdating ko sa dulo ng eskinita, mabilis akong nagtago sa likod ng mga naglalakihang garbage bins. Nakita ko ang mga lalaki na sumisilip sa bintana ng silid ko. Ang kanilang mga flashlight ay naghahanap sa dilim. Nanginginig ako hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa katotohanang mas malala pa si Leandro kaysa sa inakala ko. Hindi lang siya nagnanakaw. Handa siyang pumatay para manatiling malinis. Naglakad ako ng mabilis patungo sa isang pampublikong terminal ng jeepney, malayo sa boarding house. Habang nasa loob ng sasakyan, binuksan ko muli ang aking isipan. Kung mananatili akong nagtatago, unti-unti nila akong mahahanap. Kailangan kong gumawa ng ingay. Kailangan kong basagin ang alyansa ni Leandro at Viviana. Kinuha ko ang isang luma at murang cellphone na binili ko sa kalsada kanina. May isang numero akong kailangang tawagan. Isang numerong hindi inaasahan ng sinuman. Hello? Isang boses ng babae ang sumagot. Puno ng pagod, malayo sa mapang-aping tono na narinig ko kanina sa telpono. Viviana, madiin kong sabi. Teresa, paano mo nakuha ang personal line ko? At bakit ka pa tumatawag? Hindi ka ba napapagod sa kahihiyan? Huwag tayong mag-aksyaya ng oras sa pangungutya, Viviana. Malamig kong sabi, habang nakatingin sa labas ng bumabiyahing jeep. Nandito ako para iligtas ka. Narinig ko ang isang mahinang tawa mula sa kabilang linya. Iligtas ako? Ako ang nasa itaas na yon, Teresa. Ako ang nasa tabi ni Leandro. Ikaw ang nasa kalsada. Kumpirmahin mo muna ang email mo, Viviana. Isinend ko sa private server mo ang isang file na may pangalang V-Exit Strategy. Tingnan mo kung sino ang nakapangalan bilang sole mastermind ng lahat ng transfers sa Macau. Tingnan mo kung kaninong digital signature ang nakalagay sa bawat pagnanakaw sa pension fund. Tumahimik ang kabilang linya. Naririnig ko ang mabilis na paghinga ni Viviana. Anong sinasabi mo? Leandro is framing you, Viviana. Ginamit niya ang access ko para gumawa ng trail na magtuturo sa'yo. Siya ang may pera, pero ikaw ang may pananagutan. At habang iniisip mong kayo ang magkasamang tataka sa Switzerland, i-check mo rin ang flight confirmation para sa isang babaeng nagangalang Sofia. Sofia? Sinong Sofia? Ang boses ni Viviana ay nanginghinig na ngayon. Si Sofia ang anak ng board member na kaalyansa ni Leandro. Sila ang magkasamang aalis, Viviana. Iiwan ka niya rito para harapin ang galit ng mga shareholders at ang rehas ng kulungan. You are just his puppet, and he is about to cut the strings. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Leandro. Mahal? Ang isang taong tulad ni Leandro ay walang mahal, kundi ang sarili niya. Check your logs, Viviana. Check the V-Nexus files. I'm an auditor, remember? I don't lie about numbers. Oras na mabasa mo ang mga dokumentong iyon, tumawag ka sa akin. O di kaya, hintayin mo na lang ang mga pulis na dadating sa Forbes Park bukas na umaga. Ibinaba ko ang telepono. Alam kong sa mga sandaling ito, ang binhi ng pagdududa ay nagsimula ng tumubo sa isip ni Viviana. Bilang isang abogado, hindi siya tanga. Hahanapin niya ang katotohanan sa loob ng system.
Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa aking tiyan. Nanalo tayo sa round na ito, anak. Bulong ko habang humahawak sa barandilya ng jeep. Pero alam ko, ang sugutang hayop ay mas mapanganib. Kapag nalaman ni Leandro na pinagtatraydoran siya ni Viviana, mas lalong magiging madugo ang laban. At kailangan kong maging handa bago pa man dumating ang huling audit. Bumaba ako sa tapat ng isang maliit na 24 na oras na klinik sa Pasay. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Kailangan kong malaman kung ligtas pa ang anak ko. Pero bago ako pumasok, nakita ko ang isang pamilyar na itim na SUV na dahan-dahang humihinto sa tapat ng klinik. Ang aking puso ay tila huminto. Nahanap na naman nila ako. Huminto ang mundo ko nang bumukas ang pinto ng itim na SUV. Inasahan kong ang mga goons ni Leandro ang lalabas. Bit-bit ang kapahamakan para sa akin at sa aking anak. Ngunit nang tumama ang liwanag ng poste sa mukha ng taong bumaba, nanigas ako. Si Viviana. Hindi siya ang makisig at perpektong abogado na nakita ko sa ballroom ng Makati. Gulo-gulo ang kanyang buhok, basa ng ulan ang kanyang mamahaling trench coat, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay bakas, ang matinding takot at panginginig. "Teresa!" tawag niya. Ang boses ay paos at halos mawala sa hangin. "Alam kong nandyan ka. Huwag kang tumakas. Kailangan nating mag-usap." Bantago ako sa likod ng isang poste. Pilit na pinapakalma ang aking mabilis na paghinga. Ang sakit sa aking puson ay muling kumitit, parang isang babala. "Bakit ako maniniwala sa'yo, Viviana? Dinala mo ba ang mga pulis para tapusin na ang nasimulan nyo?" "I checked the files, Teresa," sigaw niya. Hindi na alintana ang mga taong nagsisimbang gabi sa di kalayuan. "I checked the VNexus logs. You were right. Ang mga digital signatures, ang mga timestamps. Leandro was using my credentials every time he made a transfer to Macau. At ang flight to Switzerland, nahanap ko ang confirmation sa hidden folder ng laptop niya. He was going to leave me, Teresa. He was going to let me rot in jail for his crimes." Dahan-dahan akong lumabas mula sa anino. Ang pagdududa ay naroon pa rin. Ngunit ang desperasyon sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Bilang isang auditor, marunong akong bumasa ng katotohanan sa likod ng emosyon. At ang emosyong ito? Ito ang galit ng isang babaeng nalaman na siya ay ginamit lang. "Pumasok tayo sa loob," matigas kong sabi. Tinuturo ang maliit na klinika. "Hindi para sa iyo, kundi para sa anak ko. At oras na may gawin kang kakaiba, ang huling batch ng mga codes ay otomatikong magsasend sa NBI. Intindido?" Tumango siya ng mabilis, halos maiyak sa relief. Sa loob ng klinika, sa ilalim ng malamig at kumukurap-kurap na fluorescent light, naupo kami sa isang sulok habang hinihintay ang doktor. Kinuha ko ang aking laptop at ipinakita sa kanya ang screen. "Heto ang V-exit strategy na binuo ni Leandro." Simula ko. Ang bawat salita ay parang isang nyat dao. "Hindi lang embezzlement ang ipapataw sa iyo. Gagawa siya ng kwento na ikaw ang nag-blackmail sa kanya para makuha ang mga signatures. He made a paper trail that shows you were threatening to expose our marriage problems if he didn't give you control of the funds. In his story, he's the victim, Viviana. The grieving husband being manipulated by his mistress and his corrupt wife." Napahawak si Viviana sa kanyang mukha. Dahan-dahang humahagulhol. "I loved him, Teresa. I gave up my career for him. I helped him manipulate those boards because I thought we were building a future together." "Future?" "For Leandro, the only person in his future is himself." Mapait kong tawa. "And Sophia. Sophia is the daughter of Chairman Alcacid. Leandro needs that alliance to take over the remaining 30% of the company shares. You were just the legal tool to clear the path, and I was the audit tool to keep the money flowing. Ngayong nakuha na niya ang gusto niya, itatapon na niya tayong pareho." "What do we do?" tanong niya. Tinitingnan ako ng may pagsusumamo.
I can't go to jail, Teresa. Sisirain ako ng pamilya ko. Ang lisensya ko. You want to save yourself? Then you have to help me destroy him. Inilapit ko ang aking laptop sa kanya. May mga makim tuan-an, hidden audit tags akong itinanim. I need your legal override codes to bypass the secondary firewall ng L at V Group. Oras na mapasok natin iyon, makukuha natin ang digital fingerprint ni Leandro sa bawat utos. Yon ang ebidensyang hindi niya mababaluktot sa korte. Nag-hesitate siya ng sandali. Ang pagiging abogado niya ay lumalaban sa instinct niyang magtaksil sa kliyente, kahit ang kliyenteng yon ay ang lalaking umasak sa kanya. If I do this, I'm also implicating myself, Teresa. I'm an accomplice. Not if you turn state witness, madiin kong sabi. I can prove that you acted under duress, o kaya naman ay niloko ka rin sa mga dokumentong pinirmahan mo. Tutulungan kita, Viviana. Hindi dahil magkaibigan tayo. Dahil hinding-hindi na tayo magiging magkaibigan. Tutulungan kita dahil kailangan ko ang testimonya mo para masiguradong hinding-hindi na makakalabas ng kulungan si Leandro. At ang anak mo? Tiningnan niya ang aking tiyan. Ang anak ko ang dahilan kung bakit gagawin ko ito. Naramdaman ko ang isang mahinang sipa, parang pagsang-ayon. I won't let him grow up with a father who tried to kill his own mother's dignity. Bago pa makasagot si Viviana, bumukas ang pinto ng klinika at pumasok ang doktor. Mrs. Valderrama, sumama po kayo sa akin para sa ultrasound. Habang nakahiga ako sa malamig na kama, pinapanood ang malabo at itim at puting imahe sa monitor. Naramdaman ko ang paghawak ni Viviana sa aking kamay. Isang hawak na puno ng pagsisisi. Pero hindi ko yon binigyang pansyin. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang maliit na pintig ng puso na naririnig ko mula sa speaker. The baby is stressed, but the heartbeat is strong, sabi ng doktor. You need bed rest, Teresa, at kailangan nyo ng mga gamot para sa pampakapit. Kung hindi, baka hindi na kayo umabot sa full term. Gagawin ko ang lahat, Doc, bulong ko. Paglabas namin ng ultrasound room, biglang nag-ring ang cellphone ni Viviana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang caller ID, si Leandro. Hello? Leandro? Pilit niyang pinatatatag ang kanyang boses. Naka-loudspeaker ang telepono, kaya naririnig ko ang boses ng asawa ko. Viviana, nasaan ka? I've been calling you for hours. May mga pulis na nagtatanong tungkol sa audit trail ni Teresa. Kailangan nating ayusin ang mga papers para sa transfer sa Macau tonight. We're moving the flight earlier. We leave in 48 hours. Tonight? Pero ang sabi mo next week pa. Nagbago ang plano. Too much heat from the SEC. Just meet me at the safe house in Tagaytay. Now. Ibinaba ni Leandro ang telepono. Tumingin sa akin si Viviana. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. He's moving the money tonight, Teresa. Oras na mailipat niya yon sa offshore accounts. Wala na tayong magagawa. We'll lose the digital trail once the funds hit the private banks in Macau. Hindi niya magagawa yon. Madiin kong sabi habang kinukuha ang aking laptop. Dahil bago pa niya mapindot ang transfer button, ilalock natin ang account gamit ang mga codes mo at ang audit tags ko. Pero kailangan nating mapalapit sa main server. Hindi ito pwedeng gawin remotely dahil sa security protocols mo, paalala ni Viviana. Then we go to the office, sabi ko. The last audit happens tonight. Teresa, the doctor said you need bed rest. You might lose the baby. Tumingin ako sa bintana, sa naglalakihang skyscrapers ng Makati, na tila naghihintay sa aking pagbabalik. Ang anak ko ay anak ng isang auditor. We don't stop until the balance is zero. Tayo na, Viviana. Let's finish this. Ang ulan sa Makati ay hindi tumitigil. Tila nakikiramay sa bigat ng bawat hakbang ko. Gamit ang access card ni Viviana, dumaan kami sa parking entrance ng L at V Tower. Madilim na ang lobby. Tanging ang mga security guards na nagbabantay sa monitors ang nagbibigay ng buhay sa gusali. Just act natural, Teresa.
Bulong ni Viviana habang hinihila ang kanyang coat para itago ang kanyang panginginig. They still think I'm the boss here. Just keep your head down. Sumakay kami sa elevator, patungo sa ika-45 floor, ang executive level. Ang bawat palapag na nadadaanan namin ay parang isang kabanata ng buhay ko na unti-unti nang naglalaho. Noong tumunog ang elevator sa aming destinasyon, sinalubong kami ng amoy ng mamahaling leather at semento. Ang opisina ko, ang lugar kung saan ako naging Teresa Valderrama, ngayon, ay tila isang kuta ng kaaway. The main server is behind Leandro's office, sabi ko, habang hawak ang aking tiyan na tila bumibigat sa bawat segundo. Ang pampakapit na ibinigay ng doktor ay tila hindi sapat laban sa tensyon ng gabing ito. Pumasok kami sa opisina ni Leandro. Nandun pa rin ang amoy ng kanyang paboritong sandalwood perfume. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita ko ang isang family photo namin. Ang litratong kinuha noong anibersaryo namin. Nakangiti kami, tila walang bahid ng dumi. Ngayon, ang litratong yon ay tila isang pangungutya sa aking pagkatao. Teresa, look at this. Tawag ni Viviana mula sa computer ni Leandro. May binuksan siyang isang physical safe sa likod ng isang painting. He keeps a separate drive here. Hindi ito dumaan sa cloud. Sinalpak ko ang drive sa aking laptop. Ang mga codes ay mabilis na lumabas. Ngunit habang hinahanap ko ang audit trail ng Macau transfers, isang folder ang kumuha ng atensyon ko. Ang pangalan ng folder? Project Legitimate. Binuksan ko ang folder at tumambad sa akin ang isang medical report mula sa isang pribadong clinic sa Singapore. 3 taon na ang nakakalipas. Sperm analysis? Vasectomy record? Bulong ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Binasa ko ang resulta. Successful. Sterile. Diyos ko! Napahawak si Viviana sa kanyang bibig. Teresa, he had a vasectomy 3 years ago? Without telling you? Kaya pala. Dahan-dahang pumatak ang luha ko. Kaya pala ganun na lang siya kumpiyansa, nahiyain ako sa harap ng lahat. He is convinced that this baby isn't his. He thinks he's sterile. Pero Teresa, you said you were faithful. Tanong ni Viviana. Ang boses ay puno ng pagdududa. I was. I am. Sigaw ko. Tinitiis ang hapdi sa aking puso. Diyos ko, Leandro, ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Inisip mo na dahil sterile ka, ay maghahanap ako ng iba? Mabilis kong binuklat ang iba pang mga files sa folder. May nakita akong isa pang report. May petsang 3 buwan lang ang nakakalipas. Isang retest. Spontaneous recanalization. Isang bihirang medical phenomenon kung saan ang vasectomy ay kusang naghihilom at bumabalik ang fertility ng lalaki. Ang chance ay 1 sa 4,000. He knew, madiin kong sabi, itinuturo ang screen. Look at the date, Viviana. Nalaman niya ang resultang ito 2 linggo bago ang stockholders meeting. He knew that the vasectomy failed. He knew that I was telling the truth, na sa kanya ang batang ito. Then why? Tahang tanong ni Viviana. Kung alam niyang sa kanya ang bata, bakit niya kailangang sabihing bastardo ito? Ipinagpatuloy ko ang pag-scroll hanggang sa mahanap ko ang kopya ng will and testament ng ama ni Leandro. Doon sa clause 14, nakasaad ang pinakamatinding dahilan. The controlling shares of the L&V Group shall remain with Leandro Valderrama unless he produces an heir with a woman from a non-accredited business family. If such an heir is born, 50% of the voting rights shall immediately transfer to a board-managed trust fund until the child reaches 21, to prevent the dilution of the Valderrama legacy by outsiders. Outsider, mapait kong tawa. Ako ang outsider. I'm the scholar, the auditor from a middle-class family. Ayaw ng tatay niya na ang dugo ko ang humawak sa kumpanya. At kung magkakaroon kami ng anak, mawawalan si Leandro ng kontrol sa kalahati ng shares niya. Kaya kailangan niyang palabasin na hindi sa kanya ang bata, pagtatapos ni Viviana.
To keep the shares, he had to destroy you. He had to make sure the baby is legally declared a bastard so the trust fund won't trigger. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa aking tiyan. Isang sipa na puno ng galit. Ang sariling ama ng anak ko ay handang pumatay sa kinabukasan ng sarili niyang dugo para lang sa kapangyarihan at pera. Hindi lang yon, dagdag ko habang tinitingnan ang kasunduan sa pagitan ni Leandro at Chairman Alcacid, ang tatay ni Sofia. The merger with the Alcacid Group will only happen if Leandro is a single man with no legal heirs that could complicate the shareholding structure. Sofia is his ticket to a 100 billion peso empire. At tayo ang mga hadlang na kailangang linisin. Hayop ka, Leandro, mangyak-nyak na sabi ni Viviana. Ginamit mo ang pag-ibig ko? Ginamit mo ang buhay ni Teresa. Lahat para sa shares na yan? Viviana, the transfer is starting! Sigaw ko nang makita ang notification sa server monitor. He's logging in from the Tagaytay safe house. He's starting the Macau batch transfer. Do it, Teresa! Lock the system! Mabilis na gumalaw ang mga daliri ko sa keyboard. Ang digital tags na itinanim ko ay nagsimulang mag-glow sa screen. Isang prompt ang lumabas. Authorize transfer? Enter master security key. Pinasok ko ang audit override ko, kasabay ng legal bypass ni Viviana. Ngunit bago ko pa maklik ang deny, isang boses ang narinig mula sa intercom ng opisina. Teresa! Viviana! I knew you'd go to the office. Ang boses ni Leandro. Malamig, kalmado, at puno ng banta. Did you really think I'd leave the main server unprotected? Security is already on their way up. At Ang Macau transfer? It's not just money, Teresa. It's the final nail in your coffin. Check the destination account name again. Mabilis kong tiningnan ang screen. Ang beneficiary account sa Macau ay hindi nakapangalan kay Paulo o kay Viviana. Nakapangalan ito sa Teresa Valderrama, Maternal Trust. No, bulong ko. Yes, tawa ni Leandro mula sa speaker. In 5 minutes, the NBI will receive an anonymous tip that you, the disgruntled wife, successfully hacked the server to steal 500,000 piso for your unborn bastard. Viviana, honey, thanks for providing the legal access. You'll be her cellmate soon. Narinig namin ang tunog ng elevator. Ang mga mabibigat na yabag ng mga security guards ay papalapit na sa opisina. Teresa, we have to go! Now! Hila sa akin ni Viviana, ngunit hindi ako gumalaw. Ang sakit sa aking tiyan ay tila isang babala na hindi na ako makakatakbo. Tumingin ako sa screen. Pagkatapos ay sa ultrasound photo na nakadikit sa wallet ko. Hindi ako aalis, madiin kong sabi. Viviana, kuhanin mo ang drive na ito. Takbo sa fire exit. Pumunta ka kay Attorney Santos, ang dating partner ko. Tell him about Clause 14. Tell him about the Singapore medical records. What about you? I have the audit tags, ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng pait at determinasyon. Leandro thinks he's framing me with the Macau transfer. Pero hindi niya alam, ang maternal trust account na yan? I created that as a honeypot years ago. Oras na pumasok ang pera dyan, it triggers an automatic freeze from the International Anti-Money Laundering Council. Bumukas ang pinto ng opisina. 5 security guards ang pumasok, kasunod ang 2 pulis. Mrs. Valderrama, you are under arrest. Again. Itinaas ko ang aking mga kamay, pero ang aking mga mata ay nakatitay sa monitor. Ang transfer progress, 99%. 100%. Account frozen. Authority alert sent. Tumingin ako sa kamera sa sulok ng opisina. Alam kong nanonood si Leandro. Audit is finished, Leandro. And you're the one who's out of balance. Naramdaman ko ang pagdidilim ng paningin ko habang ang mga pulis ay papalapit. Ang huling narinig ko ay ang pagsigaw ni Viviana mula sa fire exit bago ako tuluyang nawalan ng malay
Sa sahig ng opisinang, minsan ay naging kaharian ko. Nagising ako sa tunog ng isang ritmikong pagtibok. Beep, beep, beep. Nung una, akala ko ay ang alarm ng system sa opisina. Ngunit nang tuluyan kong idilat ang aking mga mata, na-realize ko na ito ay ang fetal heart monitor. Ang tunog ng buhay ng anak ko. Nasa isang masikip na detention ward ako ng isang pampublikong ospital. Ang aking kanang kamay ay nakaposa sa gilid ng bakal na kama. Ang lamig ng bakal ay dumadaloy sa aking balat, isang malupit na paalala na kahit sa loob ng ospital, isa pa rin akong bilanggo. Gising ka na pala, Mrs. Valderrama? Sabi ng isang bantay na pulis sa pintuan. Dumating na ang asawa mo. Gusto kang kausapin. Pumasok si Leandro. Wala na ang kanyang perpektong ayos. Gulo-gulo ang kanyang suot na korbata at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at naggangalit na galit. Nilapitan niya ako at hinarap ng walang anumang bakas ng awa. Anong ginawa mo, Teresa? Ang boses niya ay isang mariing bulong. The AMLC frozen the Macau account. Ang 500 milyong piso na dapat ay nasa kamay ko na, hindi ko magalaw. You triggered a red flag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, sa kabila ng hapdi ng aking katawan. I told you, Leandro, I'm an auditor. I don't just find the money, I make sure the wrong hands can't touch it. Ang maternal trust account na yon ay may kill switch. Oras na dumaan ng illegal na pondo, it locks down. And only my biometric signature, in person, can release it. Kinuha ni Leandro ang aking panga at hinawakan ito ng mahigpit. You think you're so smart? Do you know what you've done? Chairman Alcacid is pulling out of the merger. Sophia's family won't sign the deal unless I produce that money in 24 hours. Sisirain mo ang LNV Group dahil lang sa galit mo? Hindi ito dahil sa galit ko, Leandro, sabi ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ito ay para sa anak ko. Clause 14. I know about your vasectomy and I know it failed. Alam mong sayo ang batang ito, pero handa mo siyang itakwil para lang sa shares ng kumpanya. Sandaling natigilan si Leandro. Ang kanyang muka ay naging kasing lamig ng semento. Clause 14 is a legacy of a dead man. I won't let a bastard or a trust fund dictate how I run my empire. Teresa, listen to me. Pirmahan mo ang release documents para sa AMLC. Sign the confession na ikaw ang nag-hack ng system. Gawin mo yan at titiyakin kong maililipat ka sa pinakamagandang suite sa St. Luke's. If not, tumingin siya sa heart monitor ng baby. If not, I'll tell the doctors here to stop the expensive medications. I'll make sure the NBI moves you to a provincial jail cell tonight. Sa tingin mo, tatagal ang anak mo sa init at dumi ng selda? You're at 28 weeks, Teresa. One more stress-induced seizure and that baby is dead. Is your pride worth his life? Naramdaman ko ang isang matinding panginginig. Ito na ang pinakamababang antas ng pagkatao ni Leandro. He is holding our child's life as a hostage. Hayop ka, hikbi ko. Ang luha ng galit at takot ay nagsimulang dumaloy. Choose, Teresa. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng aking tiyan. Pirma o ang buhay ng bata. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse, kasunod ang isang lalaking hindi ko inaasahan. Si Paulo. Ang aking kapatid ay tila isang basang sisiw, pero sa pagkakataong ito, may hawak siyang isang maliit na digital recorder. Huwag mong pirmahan, ate. Panginginig na sabi ni Paulo. Narinig ko lahat. Leandro, you promised me safety. Sabi mo hindi mo sasaktan si ate, pero narinig ko ang pagbabanta mo sa baby. Umalis ka rito, Paulo, bulyong ni Leandro. Wala kang kwenta. You're just a gambler who sold his sister for 50 milyong piso. Alis. Sold her? Oh, nagawa ko yon. Pero hindi ako papayag na maging pumatay ng bata. Biglang sumigaw si Paolo.
I have the recording of everything you said since we entered the office last night. At si Viviana, she's not hiding, Leandro. She's with the NBI right now. She's giving them the drive. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Akmang susuguro niya si Paolo nang biglang pumasok ang dalawang NBI agents sa ward. Mr. Leandro Valderrama? You are being invited for questioning regarding the project legitimate files and the illegal access of offshore accounts, sabi ng isa sa mga agents. Wait! You have no proof! My wife is the hacker! Sigaw ni Leandro. Actually, sir, we have the digital tags. Sagot ng agent habang pinapakita ang isang tablet. The tags show the IP address was masked, but the physical MAC address matches your private device at Forbes Park. At ang kill switch na sinasabi ng asawa nyo, it just sent us the decrypted logs of your last transaction. Bago nila mailabas si Leandro, lumingon siya sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng lason. Hindi pa tayo tapos, Teresa. You might have the codes, but I have the best lawyers. I'll be out in an hour. Nang makaalis sila, naiwan kaming dalawa ni Paulo. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa gilid ng kama, humahagulhol. Ate, patawad. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Heto ang recorder. Ibigay mo sa abogado mo. I'll testify. Gagawin ko lahat, kahit makulong din ako. Huwag lang mawala ang baby. Hinawakan ko ang kamay ni Paulo. Ang galit ko ay naroon pa, pero ang pagod ay mas matindi. Salamat, Paulo. Sa wakas, gumawa ka rin ng tamang desisyon. Naramdaman ko ang isang mahinang sipa mula sa aking tiyan. Isang sipa ng pag-asa. Ngunit habang tinitingnan ko ang heart monitor, napansin kong bumibilis ang pintig nito. Isang matinding kirot ang muling gumuhit sa aking puson. Doktor? Tawag ko. Paulo, tawagin mo ang doktor. Ang baby! Ang huling audit ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, ang buhay ng anak ko ang nakataya sa balanse. Ang paligid ay naging magulo. Mga NARS na tumatakbo, ang tunog ng emergency alarm, at ang boses ni Paulo na tumatawag sa akin. Stay with us, ate! Stay with us! Bago muling lumunod ang kadiliman sa aking paningin, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong mabuhay. Para sa katarungan. Para sa anak ko. Ang liwanag ng puting ilaw sa pasilyo ng ospital ay tila sumasayaw sa aking paningin habang mabilis na itinutulak ang aking stretcher. Naririnig ko ang sigaw ng mga nurse, ang mabilis na yabag ng mga sapatos, at ang boses ni Paulo na pilit na pinatitigil ng mga security guard. Mrs. Valderrama, breathe! Keep breathing! Sigaw ng doktor. Ngunit ang bawat hininga ko ay parang lason. Ang sakit sa aking tiyan ay hindi na lang basta kirot. Ito ay parang isang dambuhalang kamay na pinipiga ang aking buong pagkatao. Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang pag-agos ng buhay mula sa akin. Ang monitor na nakakabit sa aking tiyan ay naglalabas ng mabilis at hindi regular na tunog. Beep, 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 beep. Fetal distress. We need to prep the OR now. Emergency C-section. No, please. Masyado pang maaga. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. 28 weeks. Masyadong maaga para sa aking anak. Ang mundong ito ay masyadong malupit para sa isang sanggol na wala pang sapat na lakas para huminga ng mag-isa. Bago ako tuluyan ipasok sa operating room, isang pamilyar na muka ang humarang sa pintuan. Hindi si Leandro, kundi si Viviana. Baka sa kanyang muka ang puyat, ang gulugulong buhok, at ang takot. Hawak niya ang isang asul na folder. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakakita ako ng katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi bilang isang kabit, kundi bilang isang babaeng biktima rin ng parehong halimaw. Teresa! Sigaw niya habang hinahabol ang stretcher. Leandro is out on bail. He used his connections to bypass the initial hearing. He's heading to the LNV tower right now
to dissolve the maternal trust and sign the merger with Alcacid. He's going to erase the baby's legal existence before the birth certificate is even filed. Naramdaman ko ang isang matinding bugso ng galit na tila pansamantalang pumatay sa sakit ng aking katawan. Leandro, kahit sa oras na ito, ang kumpanya pa rin ang iniisip niya. Mas mahalaga sa kanya ang pirma ni Chairman Alcacid kaysa sa buhay ng anak niya na kasalukuyang nakikipaglaban para sa bawat tibok ng puso. Viviana, hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Naramdaman ko ang lamig ng aking mga daliri. The digital key. It's in my necklace. The pendant. It's a micro SD. Nanlaki ang mga mata ni Viviana. Teresa, you can't be serious. You're going into surgery. Go to the tower, pilit kong sabi. Ang bawat salita ay may kasamang dugo sa aking dila. The digital signature, it needs a biometric confirmation from me. Pero may failsafe ako. The audit code, sovereign. It will lock the merger and hold the shares in the baby's name for 24 hours. Use it. Sabihin mo kay Leandro. The audit never ends. Mrs. Valderrama, we have to go! Hila ng mga nurse sa stretcher ko. Teresa, I'll do it. Pangako, I'll make him pay. Sigaw ni Viviana bago tuluyang sumara ang pinto ng OR. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip ng lamig, amoy ng anesthesia, at ang nakasisilaw na ilaw sa ibabaw ng aking ulo. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang huling sipa. Mahina, pagod, pero determinado. Anak, lumaban ka. Lumaban tayo. Nagising ako sa gitna ng katahimikan ng recovery room. Ang unang naramdaman ko ay ang kawalan sa loob ng aking tiyan. Isang matinding kaba ang bumalot sa akin. Ang baby. Nasaan ang baby ko? Isang nurse ang lumapit sa akin. Ang muka ay puno ng lungkot at pag-aalala. Mrs. Valderrama, kailangan niyo pong magpahinga. You lost a lot of blood. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko. Pilit kong tinatanggal ang mga tubo sa aking kamay. Nasa NICU po siya. Mabilis na sagot ng nurse. He's very small, ma'am. He's on a ventilator. Pero stable siya sa ngayon. Nakahinga ako ng malalim. Ang luha ay tuluyang umagos sa aking mga pisingi. Buhay siya. Ang aking munting auditor ay buhay. Ngunit ang aking katahimikan ay panandalian lamang. Bumukas ang pinto at pumasok si Paulo, hingal na hingal. Ate, nandoon si Leandro sa tower. He's trying to force the board to vote. Sinasabi niya sa lahat na namatay ang baby sa surgery para ma-invalidate ang trust fund. He's lying to the press, ate. He's using your medical condition to prove na hindi ka na fit to lead or even have custody. Isang malamig na poot ang namuo sa aking dibdib. Leandro is playing his last card. He wants to kill the truth before it can breathe on its own. Help me get up, Paolo, utos ko. Ate, baliw ka ba? Kadarating mo lang galing sa operasyon. You can't even walk. I don't need to walk to finish an audit, Paolo, madiin kong sabi. I need a wheelchair, a laptop, and a clear line to the Makati boardroom. If Leandro wants to dance with a ghost, I'll show him how haunting the truth can be. Sa kabila ng hapdi ng aking tahi, sa kabila ng panghihina ng aking katawan, pilit akong tumayo. Ang bawat galaw ay parang hinihiwa ang aking laman. Pero ang imahe ng aking anak na nasa loob ng incubator, nakikipaglaban para sa hininga, ang nagbibigay sa akin ng lakas na higit pa sa anumang gamot. Hinuha ko ang aking tablet mula kay Paulo. Binuksan ko ang hidden dashboard ng L at V Group. Sa screen, nakita ko ang live feed ng boardroom. Nandun si Leandro, nakatayo sa harap ng mga shareholders, hawak ang isang baso ng champagne. It is a tragedy, sabi ni Leandro sa screen, kunwaring nagpapahid ng luha.
My wife. The stress was too much. The baby didn't make it. And now, for the sake of the company, we must move forward with the Alcacid merger. As the sole heir of the Valderrama legacy, Not so fast, Leandro. ikinabit ni Paolo ang tablet sa main intercom ng boardroom gamit ang remote override na itinago ko. Ang boses ko ay umaalingaw sa buong ika-45 floor ng L&V Tower, kasing linaw ng isang hatol. Tumigil ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Leandro habang nakatingin sa monitor sa dingding. Teresa? Bulong niya. Ang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. The audit is not yet balanced, Leandro. Sabi ko, habang pinapakita sa camera ang live feed ng aking anak sa NICU, humihinga sa tulong ng makina pero buhay na buhay. Meet your son, Leandro, the 50% owner of this company. And as for your merger, pinasok ko ang code na Sovereign. The Alcacid merger is officially flagged for fraud investigation. I just sent the NBI the digital logs of the Macau transfer, the ones with your biometric login from the Forbes Park IP. Check your phone, Leandro. The police are already in the lobby. Ang huling nakita ko bago ko patayan ang feed ay ang pagbagsak ng baso ni Leandro sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ang tunog ng pagtatapos ng kanyang imperyo. Napaupo ako sa wheelchair, pagod na pagod. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Tumingin ako sa NICU window, sa maliit na kamay ng aking anak. We did it, anak, bulong ko. The balance is 0. We are free. Ang ingay sa loob ng boardroom ng L&V Tower ay abot hanggang sa aking silid sa ospital. Kahit sa maliit na screen ng aking tablet, dama ko ang tensyon na tila kuryenteng gumagapang sa bawat sulok ng gusaling iyon sa Makati. Nakita ko si Leandro, namumutla, habang ang mga shareholders ay isa-isang tumatayo, puno ng galit at pagkabigla. This is a mistake. My wife is delusional. She's under heavy medication, sigaw ni Leandro. Pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa podium, bumukas ang mga dambuhalang pinto ng boardroom. Pumasok si Viviana. Bit-bit ang asul na folder at ang micro SD necklace na ibinigay ko sa kanya. Sa likuran niya ay ang mga operatiba ng NBI at ang aking personal na abogado, si Attorney Santos. The only thing delusional here, Leandro, is your belief that you could get away with this. Malamig na sabi ni Viviana. Hinarap niya ang mga board members. I am Viviana Reyes, the head of legal, and I am here to turn state witness. Here are the physical drives, the forged signatures, and the medical records from Singapore that Mr. Valderrama tried to suppress. Nakita ko ang mukha ni Chairman Alcacid. Ang matandang negosyante ay dahan-dahang tumayo, kinuha ang kanyang coat, at tiningnan si Leandro ng may matinding pandidiri. The merger is off, Leandro, sabi ng chairman. I don't do business with men who are not only criminals, but are also willing to sacrifice their own flesh and blood for a few shares. Sofia will not be marrying a convict. Convict? Tawa ni Leandro, isang tawang puno ng desperasyon. You have nothing. Hacking a server is not enough to put me away. But conspiracy to commit murder is, singit ni Attorney Santos. We have the testimony of Paulo Valderrama and the recordings of your threats against the life of a premature infant in a government hospital. The AMLC has already flagged your private accounts for immediate seizure. Sa screen, nakita ko ang pagdating ng mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang itinalos sa mga pulso ni Leandro. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya bilang isang hari. Ito na ang pinakamatinding public hiya na maaari niyang maranasan. Ang lalaking sumira sa aking dangal sa harap ng lahat ay ngayon ay kinakaladkad palabas ng kanyang sariling kaharian, habang ang mga flash ng kamera ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Teresa!
Sigaw ni Leandro sa kamera. Ang kanyang muka ay parang isang halimaw na nakakulong. You'll regret this. Sisirain kita. Hinding-hindi mo makukuha ang kumpanyang ito. I don't want the company, Leandro. Bulong ko habang nakatingin sa monitor. Kahit alam kong hindi niya ako naririnig. I only want the balance. And now, you are officially in the red. Pinatay ni Paulo ang tablet. Ang katahimikan sa hospital room ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa akin. Napasandal ako sa aking unan. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nananakit. Pero ang aking puso ay magaan. Ate, tapos na. Hikpi ni Paulo habang hinahawakan ang aking kamay. Leandro's bail is denied. Viviana's testimony and the digital tags you planted were enough for a non-bailable offense of economic sabotage and attempted infanticide. Hinding-hindi na siya makakalapit sa iyo o sa baby. Salamat, Paulo, bulong ko. Salamat sa pagpili sa amin sa huli. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Viviana. Wala na ang kanyang mamahaling kurbata at sapatos. Mukha siyang pagod, pero malaya. Inilapag niya ang necklace ko sa side table. The NBI has the drive, Teresa. I made a full confession. I'll be facing charges as an accomplice, but Attorney Santos said my cooperation will significantly reduce my sentence. Baka probation o ilang taon lang, sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa akin. I'm sorry for everything. 10 taon tayong makaibigan at itinapon ko yon para sa isang lalaking hindi naman ako minahal. Hindi kita mapapatawad ngayon, Viviana, madiin kong sabi. Maybe in time, but not today. Pero salamat sa pagdala ng ebidensya. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Tumango siya at dahan-dahang lumabas. Hindi kami magkaibigan, pero pareho kaming nakaligtas. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ako ni Paulo sa NICU gamit ang wheelchair. Huminto kami sa harap ng isang glass window. Doon, sa loob ng isang maliit na incubator, ay ang aking anak. Napakaliit niya, puno ng mga tubo at wire, pero ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Hinawakan ko ang salamin ng incubator, ang munting auditor ko, ang buhay na nagpabagsak sa isang imperyo sa Makati. Meet your mother, anak, bulong ko habang dumadaloy ang mga luha ng kagalakan. Wala na ang tatay mo. Wala na ang mga kasinungalingan. Mula ngayon, ang tanging bibilangin natin ay ang mga araw ng ating kaligayahan. Isang nurse ang lumapit sa akin at nangumiti. Mrs. Valderrama, stable na po ang vital signs niya. Gusto niyo po ba siyang hawakan? Kahit sandali lang, para sa skin-to-skin contact. Nang ilapag ang aking anak sa aking dibdib, naramdaman ko ang kanyang maliit na pintig ng puso laban sa akin. Sa sandaling ngayon, ang L at V Group, ang Makati, ang bilyong piso, at ang lahat ng sinyok ng nakaraan ay tila naging alikabok na lang. Ang huling audit ay tapos na, at sa pagkakataong ito, ang kinalabasan ay hindi pera o kapangyarihan. Ang kinalabasan ay pag-ibig. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng klorina at bakal sa ospital ay napalitan na ng bango ng baby powder at gatas sa loob ng aking bagong apartment. Hindi ito ang mansyon sa Forbes Park, pero ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag. Liwanag na ako mismo ang nagbayad, gamit ang perang pinaghirapan ko ng malinis. Nakatayo ako sa tapat ng bintana, tanaw ang Makati skyline. Dati, ang mga gusaling iyon ay tila mga dambuhalang nagbabanta sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sila bilang mga saksi sa aking muling pagbangon. Nanan, mahinang tawag mula sa crib. Nilapitan ko si Nathaniel, ang aking munting miracle boy. Wala na ang mga tubo at wires. Ang kanyang mga pisingi ay mabilog na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Siya ang aking pinakamahalagang audit, ang tanging asset na hinding-hindi mananahaw ng kahit na sino. Bumukas ang pinto at pumasok si Paulo. May dala siyang mga groceries at isang stack ng mga dokumento.
Maayos na ang kanyang ayos. Wala na ang bakas ng bisyo sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang data entry clerk sa kumpanya ni Attorney Santos. Unt-unting binabayaran ang bawat sentimong nakuha niya kay Leandro. Ate, may balita mula sa korte, sabi ni Paulo habang inilalapag ang mga plastic bag. Final na ang hatol kay Leandro, 20 years for economic sabotage and multiple counts of fraud. Denied ang huling petition niya for bail. At ang annulment? Grant na rin. You are officially free, ate. Nakahinga ako ng malalim. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 10 taon ay tila isang usok na tuluyan ng tinangay ng hangin. Kumusta si Viviana? Tanong ko. Nagsimumula na siya ng kanyang community service at may suspended license sa loob ng 5 taon. Sagot ni Paulo. Narinig ko na bumalik siya sa probinsya nila. She's helping small farmers with legal paperwork. Mukhang natuto na rin siya. Hindi ko man lubos na mapatawad ang lahat. Ang malaman na may katarungang nangyari ay sapat na para sa aking kapayapaan. Kinuha ko ang aking laptop. Hindi na ako ang empleyado ng L at V Group. Ngayon, ako na ang founder ng Valderrama Professional Oversight. Isang independent audit firm na dalubhasa sa pagprotekta sa mga shareholder laban sa mga korap na opisyal. Ang L&V Group? Ito ay pinapatakbo na ngayon ng isang independent board of trustees. At ang 50% shares ni Nathaniel ay ligtas na nakatago sa isang trust fund na hinding-hindi magagalaw hanggang sa maging nasa tamang edad na siya. Isang huling email ang pumasok sa aking inbox. Mula sa legal counsel ni Leandro. Isang sulat mula sa kanya, galing sa loob ng selda. Teresa, patawad. Inisip ko na ang kapangyarihan ang magliligtas sa akin. Pero sa huli, ang sarili ko palang kasalanan ang pumatay sa akin. Sana ay hayaan mo akong makita ang anak ko, kahit sa litrato man lang. Tinitigan ko ang email ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan kong pinindot ang delete. Maaring pinatawad na siya ng batas sa pamamagitan ng pagkakulong. Pero ang pagiging ama ay isang karapatang winakasan niya noong sandaling mas pinili niya ang pera kaysa sa buhay ng aming anak. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala. Minsan, ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay ang tuluyang paglimot. Halika rito, anak. Kinuha ko si Nathaniel mula sa kanyang crib at niyakap ng mahigpit. Lumabas kami sa balcony. Ang hangin ng Makati ay malamig, pero ang araw ay sumisikat na. Tingnan mo ang mga ilaw na yan, Nathaniel. Bulong ko sa kanyang tainga. Diyan nagtrabaho ang nanay. Diyan tayo lumaban. At balang araw, ituturo ko sa iyo na ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito ay hindi ang bilyong piso sa bangko, kundi ang dangal na kaya mong dalhin kahit sa gitna ng unos. Ang aking buhay ay tila isang malaking audit report. Maraming error, maraming discrepancies, at muntik nang mabankrupt ang aking puso. Pero sa huli, nahanap ko ang balanse. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa L&V Tower sa malayo. Wala na ang takot. Wala na ang shinyok. Ang tanging natitira ay si Teresa, ang babaeng binuo ng Makati, sinubok ng pagtataksil at pinatibay ng pagmamahal ng isang ina. Ang audit ay tapos na at ang resulta ay positive balance.